mainit na balita. Kung kayo ay talagang para sa bayan, kung kayo ay para talaga sa Pilipino, bakit hindi ninyo hanapin yung bilyong-bilyong pisong nawawala na umano ay ibinuhos at ginamit sa loob ng 2 taon bilang flood control programs? 200 inosenteng Pilipino ang namatay dahil nalunod sa baha. At yung bahang yan hindi dapat nangyari kung hindi ninakaw yung bilyon-bilyong pisong flood control funds. Nasaan ang moral obligation na sinasabi ninyo? Bakit hindi namin kayo naririnig at hindi kayo nag-iingay dito sa zero budget or defunding na naganap sa PhilHealth? Pero ang ginagawa ho nilang ayuda ngayon ay pawang pamumulitika. Maraming mambabatas, maraming politiko ang yumaman dahil sa ayuda. Pero walang mahirap na yumaman o bumuti ang buhay dahil sa ayuda. As usual, tuloy-tuloy yung patuloy na political persecution na ginagawa laban sa pamilya Duterte. Heto na naman, meron na namang third impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito natin makikita kung gaano walang puso ang mga taong patuloy na nagpapagamit sa isang mapagbalat kayo na administrasyong nangako ng unity at continuity. Yung third impeachment complaint, ang sinasabi po nila ay kanila daw pong moral obligation na sampahan ng reklamo si Vice President Inday Sara Duterte. Ulitin ko mga kababayan, tayo po ay hindi tagapagsalita. Wala po akong personalidad at wala po akong authority to speak on behalf of Vice President Inday Sara Duterte. But I'm here with you today because yesterday during our live ay napakarami ho ang nagpaabot ng kanilang appreciation dahil kanila sa tamang information na aking pinapaabot at paglilinaw sa napakaraming bagay at istorya naglalabasan ngayon sa ating bansa. Ako ho ay nagsasalita, analysis, bilang isang abogado at bilang isang Pilipino. Karapatan ko po ito, meron po tayong kalayaang magpahayag. Yung third impeachment complaint, ang sinasabi daw po nila ay kanilang moral obligation na magsampa ng reklamo laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin ang binabanggit nilang moral obligation. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Magpasalamat kaming mga Pilipino sa inyo? Ano po ang nais ninyong palabasin? Utang na loob naming mga Pilipino sa inyo ang ginagawa ninyong pagpapagamit para ipagpatuloy ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung kayo ay talagang para sa bayan, kung kayo ay para talaga sa Pilipino, moral obligation. Let's talk about moral obligation. Bakit hindi ninyo hanapin yung bilyong-bilyong pisong nawawala na umano ay ibinuhos at ginamit sa loob ng 2 taon bilang flood control programs or flood control mitigation? Yan ay moral obligation. At yung sinasabi ninyong moral obligation, let me just refresh your very, very short and I'd say frail memory. Just a couple of months back, 200 inosenteng Pilipino ang namatay dahil nalunod sa baha. At yung bahang yan hindi dapat nangyari kung hindi ninakaw yung bilyon-bilyong pisong flood control funds. Hindi sana yan namatay yung 200 inosenteng Pilipino, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, matanda at bata. Hindi sana namatay yan kung hindi ninakaw yung flood control funds. Kung inimplement sana ng tama yung 5,500 flood control programs na ibinida nung nakaraang SONA nung July 23, 2024 kung hindi ako nagkakamali. Nasaan
ang moral obligation na sinasabi ninyo? Bakit hindi namin kayo naririnig at hindi kayo nag-iingay dito sa zero budget or defunding na naganap sa PhilHealth na atin din pong pag-uusapan? Hindi po natin sila titigilan sapagkat sa hakbang ng maisog, tayo ay naniningil, tayo ay humihingi ng transparency, accountability, peace and security. Moral obligation doon sa mga nagsampa ng kaso. Bakit hindi kayo nagpaparamdam, hindi namin kayo marinig na kondinahin ang pagpapalaganap ng US military bases sa ating bansa? Hindi ba't moral obligation din ninyo na itulak at isulong ang kapayapaan? Hindi ba't moral obligation din ninyo na sabihing no to war and yes to peace? Yan ang pag-usapan natin, yung sinasabi ninyong moral obligation. Tumungo po tayo dito sa napakainit na usapin ng ayuda. Meron nung nagsasabi na ang ayuda raw po ay hustisya para sa mga mahihirap. Sa ating mga kababayan na mahihirap, yung mga dapat talaga sanang recipient or dapat sanang tumanggap ng ayuda, huwag po kayong maniniwala na yung sinasabi nilang ang ayuda ay para sa inyo. Ang ayuda is a targeted approach na ang pakay po nila ay yung mga nasa vulnerable sector of our society, the marginalized, the poor. Ito po ang target ng ayuda. At ang ayuda ho, kung ating susuriin, maganda naman ang ayuda. Pag may panahon ng pandemya, pag mayroong panahon ng disgrasya o kalamidad, dapat talagang tumulong ang pamahalaan. Pero ang ginagawa ho nilang ayuda ngayon ay pawang pamumulitika. Paliwanag ko ho, ang ayuda is only politicians are benefiting from ayuda. Hindi po kayo. Huwag ho kayong maniwala na ang ayuda ay nakakabuti para sa inyong mga mahihirap nating kababayan. Tanungin ko kayo, bilyon-bilyong piso na, siguro trilyon na, mahigit trilyong piso na ang ibinuhos nila sa ayuda. Meron ho bang nakatanggap ng ayuda? Meron ho bang mahirap na bumuti ang buhay dahil sa ayuda? Pag-isipan po ninyo, yung mga kababayan nating tumatanggap ng ayuda, ilang beses na ho silang nagbibigay di umano ng ayuda? Meron na ho bang yumaman sa inyo dahil sa ayuda? Meron na ho bang bumuti o humusay na buhay dahil sa ayuda? Pero tanungin ho ninyo, suriin po ninyo, maraming mambabatas, maraming politiko ang yumaman dahil sa ayuda. Pero walang mahirap na yumaman o bumuti ang buhay dahil sa ayuda. Ang ayuda ay hindi maitatanggi at mailalayo sa PhilHealth. Batiin ho muna natin si Mary Grace Cudal. Tama po yan, tanggapin ang ayuda. Kasi pera ng taong bayan yan, pera po nyo yan. Yang ayuda, tanggapin po ninyo. Ako na nakikiusap, pag may nagbigay ng ayuda, please. Ako na ang nakikiusap, mahigpit na pakiusap, tanggapin po ninyo yung ayuda. Pera nyo po yan, hindi po yan pera ng mga tiwali at korap at salbahing politiko. Ang mabigat ho kasi sa ayuda, mahirap ka na nga, gagawin ka pang miserable. Gigisingin ka ng madaling araw, papipilahin ka sa ilalim ng init ng araw, nakapila lang ho kayo. At hindi magsisimula ang pagbibigay ng ayuda hanggat wala yung mga congressmen na kinakailangan pa makapagsalita sa harapan ninyo, palakpakan ninyo, pasalamatan ninyo, maghiyawang kayo para sa magkakano, 3,000, 5,000, 10,000. Maliit po yan na halaga kumpara sa perang kanilang binubulsa. Kaya pag-isipan po ninyong mabuti. Huwag ho kayong magpapakumbinsi na ang ayuda ay para sa inyong mahihirap. Hindi po. May mga nagsasabi ngayong araw na yung ayuda raw po ay justice to the poor. Hindi po. Ito po ay malaking injustice sa mahihirap dahil ginagawa po nila kayong mga timawa. Ulitin ko, huminto muna kayo, maging marahan. Pag-isipan ninyong mabuti. Magtanong-tanong kayo sa kapwa nyo tumatanggap ng ayuda at nakatanggap na ng ayuda. Sa trilyong pisong ibinuhos
ng administrasyon ni Bongbong Marcos, meron na bang mahirap na bumuti ang buhay, na bumuti ang pamumuhay dahil sa ayuda? Pag-isipan po ninyo, meron na ho bang mahirap na tumatanggap ng ayuda na yumaman dahil sa ayudang kakarampot na binibigay sa inyo ng mga tiwaling politiko? At itong pag-isipan ninyong mabuti, maraming tiwaling politiko na ang yumaman dahil diyan sa ayuda. Pag-isipan po ninyong mabuti. At wala ho talagang mahirap na yumaman o umunlad ng dahil sa ayuda. Ang pag-unlad ng buhay ay nasa sa atin. Huwag po kayong umasa sa mga tiwaling politiko. Magbanat po tayo ng ating mga buto. Kay Jophil J, dito sa amin, mga drug addict may ayuda. Yun ang ang problema eh. Targeted approach ang ayuda. Ang kanilang gusto ay yung mga may hirap ay habang buhay na lang ho kayong maging mahirap. Huwag hindi umunlad ang inyong buhay, patuloy kayong maging salat o kulang sa kaalaman at nalalaman para habang buhay po kayong dependent sa kanila. Dahil ang layunin nila sa pamimigay ng ayuda, hindi po para bumuti ang inyong buhay. Kung hindi, for the rest of your life, you will be beholden to the politician who is giving you the ayuda. Para pagkahawak na nila ang buhay ninyo, habang buhay nyo na rin silang tatangkilikin, pabalik-balik sa pwestong kanilang kinakandidatuhan, kahit salat sa performance, kahit walang nagawa, sa Senado man o sa Kongreso. Yung ayuda, dalawang bagay po ang source of funding yan. Una, yung buwis na binabayad ng mga negosyante, ng mga nagtatrabaho, at galing po yan doon sa tinatawag nating income tax sa mga manggagawa. Hindi po sapat yon, hindi po sasapat yon. Kaya yung kakulangan, napupunta po yan, kinukuha po nila yung kakulangan sa pamamagitan ng utang. Utang. Pag-usapan natin ang utang ng Pilipinas. Ngayon ho, higit 16 trillion pesos na. 16 trillion ho, hindi billion, hindi million. 16 trillion na ang utang nating mga Pilipino. At yung ayuda na pinapipila kayo sa ilalim ng tirik ng araw, tanghaling tapat, pumila pa kayo madaling araw, hindi magsisimula ang programa nang wala si congressman, nang wala si speaker, nang wala lahat ng mga gustong umepal sa pagbibigay ng ayuda. Bibigyan ho kayo 5,000, 7,000, 10,000. Kailangan malaman ninyo na ang utang ng Pilipinas ay 16 trillion pesos. Pag yan po ay dinistribute ninyo o pinaghati-hati natin, kasama po ako sa 115 million Filipinos. Habang pong nagla-live tayo ngayong hapon, may utang ho kayo na 140,000 pesos. Lahat po tayo, at least 140,000 pesos each. Yan ang kapalit ng 5,000 ayuda na pinambubulag sa inyo, mga kababayan. Kaya kung merong magpapaayuda, kunin po ninyo. Kunin ninyo, parang awa na ninyo. Pero wag po ninyong isangla. Wag po ninyong ibenta at wag po ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad, ang inyong self-respect, at higit sa lahat, ang inyong boto. Dahil ang nakasalalay ay ang kinabukasan ng mga inyong anak. Nung tayo po ay naimbitahan na magsalita sa isang probinsya, sa Dumaguete ho yata, tinanong ko yung isang nanay na naroroon. Kako, nanay, nung ikay bata pa, nangarap ka ba na paglaki mo, ang nais mo lamang sa buhay ay pumila tuwing may paayuda? Sabi, hindi ho, hindi nga namin ho gusto itong ayuda. Mas gusto namin trabaho, mas gusto namin negosyo. Dahil may dignidad sa trabaho, may dignidad sa hanap buhay. Basta't marangal ang kinikita. Pero salamat at pumipila ho kayo dahil pera nyo po yan. Kunin po ninyo yung ayudang pinamimigay ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero wag po ninyong isuko ang inyong dignidad, ang inyong self-respect, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, at higit sa lahat, wag nyong ipagpalit ang kinabukasan ng inyong pamilya, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Yung ayuda ho, kagaya na nabanggit ko, dalawa ang pinagkukuhaan ng pondo. Kung gustong ipagpatuloy ang ayuda,
na kagaya po nung nangyayari sa Davao City, sila po ay awardee na naman bilang among the top performing cities. In fact, bumabandera, nangunguna ang Davao City sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa mga cities o syudad sa labas ng National Capital Region. Congratulations and mabuhay si Mayor Baste at ang mga mamamayan ng Davao City. Kung nais po natin talagang tumulong, wala pong pera ang pambansang gobyerno, yung national government. Para hindi tayo utang ng utang, bakit hindi natin hayaan ang pagbibigay ng ayuda sa mga local government units? Hayaan natin ang governor, hayaan natin ang city mayor, hayaan natin ang mga municipal mayor mag-estima kung kinakailangan ba talaga ng ayuda ng kanilang mga nasasakupan. Dahil sila po yung nandoon sa frontliner natin mga barangay. Pagka sinabi nilang kinakailangan ng ayuda, yung ayuda sa tingin ko dapat kinukuha sa pondo ng LGU. Dahil napakarami ng pondo ng LGU. At kayang balikatin ng LGU, ng mga local government units natin, ang pagbibigay ng ayuda basta't kinakailangan. Hindi dapat ang congressman, hindi dapat ang tingog, party list, hindi dapat mga senador ang nagbibigay ng ayuda. Ang trabaho ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. Huwag ninyong pakialaman ang trabaho ng DSWD na tumulong at magbigay ng suporta sa mga mahihirap at nangangailangan ng tulong sa ating pambansang pamahalaan. Gumawa kayo ng batas na tutugon sa kagutuman, sa kahirapan, kawalan ng oportunidad, krimen, sa paglaganap ng droga at korupsyon. Huwag ninyong pakialaman yung trabaho ng DSWD. Huwag ninyong politikahin ang pagbibigay ng tulong ng pambansang pamahalaan. Si Pares B, lalo tayo naghihirap, mataas ang bilihin, kuryente at tubig, dami pa adik. Pares B, kagaya nga na sinabi ko, hindi lamang mataas ang presyo ng kuryente habang ikay nagbibigay ng mensahe sa akin. Pares B, pareho tayo, pare. May utang tayong 140,000 pesos tig-isa. Dahil patuloy silang nangungutang ng pera at 16 trillion pesos na ang pagkakautang ng Pilipinas. Kaya EPAL, tama, EPAL ang mga nagbibigay ng ayuda. Tama ka, kaibigan, at sana ipagpatuloy mo yung pagiging vigilant mo at kundinahin natin yung mga nagbibigay ng ayuda kuno. At pag-usapan din natin yung ginawa ng COMELEC. Yung COMELEC, sinasabi ng COMELEC, legal na raw ang pagbibigay ng ayuda kahit na kandidato at kahit na during campaign period. Kailan pa naging legal ang pagbibigay ng pera ng gobyerno ng mga kandidato at politiko tuwing panahon ng kampanya? Talaga namang korupsyon yan. Pag hinayaan mong magbigay ng pera ng gobyerno, yung mga tiwaling politiko at yung mga mambabatas na kumakandidato, dapat yan ibinigay mo na lamang COMELEC sa DSWD. Kung may exemption, dapat DSWD. O kung kinakailangan pang tumulong, meron din naman nakakaalam ng pangangailangang medikal, yung Department of Health. Pero walang pakialam ang mga mambabata sa pagbibigay ng ayuda. Kay Iman Supremo dito sa Batangas, aktibo yung mga congressmen sa pamimigay ng ayuda. Kasabay ng kampanya. Tama nga po yun Inaabuso nila yung pera ng taong bayan. Tingnan ho ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Yung mga tumatanggap ng ayuda, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000. Huwag po ninyong piliin yung ayuda over and above yung funding ng PhilHealth. Yung PhilHealth, halimbawa po, may na-ospital. Kunyari kayo, yung tumatanggap ng ayuda, membro naman ho kayo ng PhilHealth yung insurance arm pagdating sa kalusugan nating mga Pilipino. Lahat po tayo miyembro niyan, whether you are a direct contributor or an indirect contributor kagaya ng mahihirap, ng mga PWD, yung person with disability, at yung mga senior citizen. Kapag kayo po, halimbawa ay na-ospital, wag naman, pero halimbawa, just for the sake of our discussion this afternoon, pag meron pong na-ospital sa inyo o mahal ninyo sa buhay,
Kung ang bill po ninyo halimbawa ay 1,000 piso, dapat po niyan at least 40% ay meron po kayong reduction sa inyong billing. So sa 1,000, ang babayaran nyo na lamang ay 600 pesos. Pero siniro budget po nila ang PhilHealth for 2025. Nandiyan pa, nakabinbin pa, umatras ang Malacanang sa pagpirma ng panukalang budget. Hopefully, ibalik ng tanggapan ng Pangulo yung 74 billion pesos funding ng PhilHealth for 2025 at ang tanggalin yung 21 billion na pondong pang-ayuda ng mga congressman. Tanggalin ng Pangulo yung 5 billion pesos sa Senado na tigto 217 million pesos kada senador na pondong pang-ayuda o pamumulitika. Ilagay yan, ilagak yan, ibalik yan sa PhilHealth. Dahil di po ba na mas malaki ang inyong makukuha kapag patuloy na masigla, malusog at malakas sa pagdating sa pananalapi itong ating PhilHealth. Kapag wala na pong pera ang PhilHealth, wala na pong reduction ang inyong hospital bills. Kung halimbawa 1,000 ang inyong babayaran, 1,000 yan buo babayaran. Yan ba ang gusto ninyo? Kapalit ng 3,000. Kung ang bill ninyo sa ospital ay umabot ng 100,000 pesos, meron po kayong 40 to 50% reduction. So 50,000 na lang dapat ang inyong babayaran. Subalit pagpatuloy po niyong pagpapalit ang pondo ng PhilHealth sa kakarampot na ayudang inyong makukuha, 5,000, 7,000, 10,000 sa ibang lugar, 15,000. Huwag po kayong malakihan dyan, maliit po yan, napakaliit na halaga niyan.